Samantala, nangunguna sa party list race ng partial and official count ang Akbayan Party List. At makapanayan po natin sa studio ang kanilang first nominee na si Atty. Chel Diokno. Magandang umaga po, Atty. Diokno. Magandang umaga, Arnold, at lahat ng nanonood at nakikinig. Noong election 2022, isang seat lang po, kung tama po yung record namin, nasa House of Representatives yung Akbayan, isa lang. Pero ngayon 2025, dahil kayo po nasa top, baka posible 3 seats kayo. Maari. Okay. Bukod po sa inyo, sino po ba yung dalawa pa? Ang second nominee ng Akbayan Party List ay kasalukuyan nakaupo si Kong Percy Sandanya. Okay. Ang aming third nominee ay si Dada Kiram Ismula, isang Moro at IP leader, based siya sa Zamboanga. Kanina kausap din natin si Professor David ng Octa Research. Ang babaho ng rating ng Akbayan sa kanilang mga survey. So anong tingin nyo ang nagbago sa mga botante? Ba't nanguna kayo? Dito na sa actual election, masasabi yung investment, yung peak movement pa rin, isa sa may tuturing na factor, kaya nandun kayo sa top, Atty.? Malamang kasama rin yon, pero sa tingin ko yung isang kailangan ma-measure na factor ay pabata ng pabata ang voting population natin. Okay. Yung mga Gen Z daw, according to the numbers na nakita ko, dati ay 11% lang sila ng voting population. Ay ngayon, over 20%. Baka nasa mga 20+% sila. Okay. So, tingin ko, isang factor yan na hindi masyadong nakita ng mga survey. Sa strategy nyo, may nag-iba ho ba dito sa 25 election natin? May binago kayo? Wala naman. Actually, ganun din naman yung takbo ng kampanya. Pero siyempre, may connection ako sa mga kabataan dito sa atin. Kaya, finokus din namin ang youth. Kasi alam namin na marami silang botante. Okay. 3 seats sa Congress, minority bloc na ho siguro yan. Makikipag-alyansa ba kayo sa iba pa, Atty. Diokno? Okay, kailangan. Mahalagang bagay yan at kasama sa Kongreso, sa pag-upo sa Kongreso, yung pakikipag-coalition sa iba. Pero siyempre, that's something that has to be done very carefully. Okay. Nag-usap na ba kayong 3 nominado kung ano ba yung magiging focus ng mga issue ninyo, ano yung tututukan ninyo? Well, ang isa sa gusto namin ma-address ay yung problema natin sa edukasyon. Edukasyon, Kasi okay. may crisis tayo dyan. Hindi lang pagdating sa mismong kalidad ng edukasyon, kasama rin yung budget, kung magkano ba yung ilalaan nila. Ang aming pinupush ay iakyat natin sa 6% ng GDP, ang education budget. Nag-try kang tumakbo sa Senado. Ngayon naman ito, party list. Anong mas mahirap na kampanya? Yung Senado o yung party list? Mas mahirap ang Senado kasi yun, 24/7 kampanya. Tsaka, ang party list kasi, hindi naman kailangan na maabot ang lahat ng mga lalawigan. Kailangan mas targeted ang campaign. Ang isa pang advantage ay marami nominee. Yung pa So, hindi lang isa yung umiikot. At ang hirap dito, isa lang pipiliing party list. Yes. So ang hirap, mas mahirap manligaw. Sa dami ng party list, 150 plus ang party list. Iisa lang ang pwede iboto. Okay, ano aasahan namin sa inyo, future congressman? Well, matagal na namin sinasabi ito na ang nais namin ay maging boses ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung ordinaryong mamamayan, na minsan ay talagang hindi napapakinggan pagdating sa mga batas natin. Okay. At ang Akbayan ay isang multi-sectoral party list. Kaya gusto namin mahalin at alagaan ang iba't ibang mga sektor ng ating lipunan. Nandyan yung ating mga manggagawa, ang youth, mga mangingisda, mga magsasaka, at iba pa. And meron kaming program sa bawat sektor. Okay. Pagdating sa electoral process, anong plano nyo sa 2028 ang Akbayan? Ay, tuloy pa rin ang aming paglilingkod. Tatakbo ka ba uli, Senador? Ay, titingnan pa natin yan. Masyado naman maaga yan, Art. Nagpapadali, ano? Ay, naku, maraming salamat, Atty. Chel Diokno. Congratulations sa Akbayan Party List at patuloy kami magbabantay sa mga binitawang niyong pangako at tutulong para sa ating mga kababayan. Ingat po kayo. Thank you. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.